Ay, sarap ng buhay ni Kuya. Pahulog-hulog lang. Yan ang pangarap ng bawat farmer. Ha? Kung mapupunta ka sa ibang bansa, maganda rin to sa Pilipinas. Kaya lang, maraming mawawalan ng trabaho. Sipin mo yan, mag-isa na lang siya. Sabihin natin 1 hektarya tataniman, mga 10 tao. Siyam ang mawawalan ng trabaho dahil sa modernization. Pero malaking may tutulong sa may-ari ng farm. Lalaki ang kita niya. Ang sarap ng buhay ni Kuya dito sa abroad. Kaya nag-abroad na lang, hayahay ang buhay. Isa rin tong dahon ng sibuyas ba yan? 'Di ba? Hindi masakit sa likod. Harvest lang ng harvest yung makinarya. 'Di ba? Easy easy. Dalawa lang sila dito. Yung isa nagbibideo pa. Taga-abang na lang pag napuno yung sako. Di bubuhatin niya, dadalhin niya sa gilid. 'Di ba? Hayahay ang mga buhay ng mga farmer sa abroad. Mabilis kasi pinas forward ko eh. Pero hindi ganun kabilis ang trabaho. Easy lang po ito. Kahit sino kaya. Kahit hindi farmer kaya. Sa abroad po hindi naghahanap, lalo na dito sa South Korea, hindi naghahanap ng experience. Maarte na lang po dyan sa Pilipinas. Kahit wala kang alam, matututo ka na lang dito. Kahit yung pag-ooperate ng mga makinarya, dito ka na lang sa abroad matututo. Lalo na dito sa South Korea, hindi kailangan ng mga diploma, chichiburechen requirements, di ba? Kahit yan ang pagtatanim nila, easy hindi masakit sa likod. Yung kaninang hinarvest, ito po yung tinatanim. Easy lang po, di ba? Pagdating sa dulo, kakargahan na po ulit. Kaya yan ang kahit sino, babae, lalaki, kaya po yan. Marami pong non-skilled worker or hindi farmer ang nakarating sa South Korea. Diba? Ang dali lang ng trabaho niya. Pero hindi po ito sa South Korea eh. Sa Japan po ito. Maraming agency po sa Japan ang nanananggapan ng mga farmer. Diba? Ang dali lang ng trabaho nila. Punta naman po tayo ng South Korea. Ganito po ang tunay na sitwasyon ng mga farmer dito sa South Korea. Mano-mano, mainit, makukuba ka, pabilisan. Di ba? Kala ng iba yung nakita kanina sa South Korea. Kukunti lang po ang may ganong makinarya dito. Maraming makinarya pero hindi ganong kagaling. Mas magaling pa rin po ang Japan about sa technology sa farming. Di ba? Mano-mano. Yung iba, bilad sa init. Grabe. Walang lilim kang matataguan. Pag nagpahinga ka. Kung maglalakad ka naman ng 10 minutong pahinga, ubos na, kalalakad mo. Kaya dyan na sa bilad ng araw. Grabe pong init. Recorded ko po. 5 ang na-heat stroke ngayong taon na ito. Recorded ko lang po yun, hindi pa kasama yung ibang hindi na-record at hindi nagsabi sa akin. Napakainit po dito sa South Korea. Walang oras. 12 oras. Minsan umaabot pa ng gabi ang pag-harvest. Ganyan po ang mga employer dito sa South Korea. Walang pinipili. Basta pag harvest season na dito, ngayon pong buwan ng August to September, ang harvest season. August, September, October, mga prutas din po, malakas ngayon. Dahil magsusolnal na. Yung mga prutas, yung mga mansanas, ginagawa pong pangregalo sa mga bisita, family relatives, ganun po. Grabe, kung malabo mata mo, paano na? Gumagamit pa ng kutsilyo. Ang dilim-dilim na oh. Hindi mo nakita ang paligid.
Gabi man, araw, tag-init, tag-ulan, kahit nga may snow diretso ang trabaho dito, lalo na sa mga petsayan. Ang harvest naman po nito bago matapos ang October, dahil ang November 1 po dito is Kimchi Festival. Lahat po ng mga matatanda is gumagawa ng kimchi bago matapos ang October or November 1, ang pinaka kimchi season nila. Di po madali ang trabaho dito sa South Korea. Kahit malamig, trabaho pa rin. Maliban kay ate, di lahat siniswerte. May mga siniswerte, may mga minamalas. Makukuba ka na lang dito katatrabaho. Gaya ni Lola, Korean, tumanda na sa pagtatrabaho sa bukid, hindi mo yan mapapatigil. Mayaman na yan, tuloy lang ang buhay nila sa pagtatrabaho hanggang sa mamatay sila.